Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa kapistahan ni San Pedro Calungsod. Alam niyo po, ngayong araw na ito, sa unang pagkakataon, ang buong mundo, hindi pala, buong simbahan sa Pilipinas, kasama na yung mga Pilipino sa ibang bansa na may komunidad. Tayo ay nagdiriwang ng kapistahan ng ikalawang santong Pilipino na si San Pedro Calungsod. First time, no? Dahil dati ipinagdiriwang ito, tung pagpaparangal kay San Pedro Calungsod sa araw ng kanyang kamatayan. And that is April 2. No? Napagdesisyonan ito na ilipat sa araw kung saan siya naging santo. No? October 21. Napagdesisyonan ng mga obispo kasi yung April 2 hindi napagdidiwang madalas. Kasi madalas tumatapat ito sa Semana Santa o kaya naman sa Paschal Triduum. Kung ganon, hindi natin mapagdiriwang yung ating ikalawang santo. Mahalaga para sa ating mga Pilipino si San Pedro Calungsod dahil isa siyang ehemplo ng kabanalan. Kaya nararapat lang na ipagdiwang ito na kapistahan gaya ng ating unang santong Pilipino. Sino yon? San Lorenzo Ruiz, di ba? No, pinagdiwang din natin yung kanyang kapistahan. Importante yon. Kaya napagdesisyonan ng mga obispo, ilipat ito. No? Sa October 21, kung kailan siya hinirang na maging santo. Siya'y ehemplo ng kabanalan kung saan si San Pedro Calungsod inialay ang kanyang buhay para sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagsagip sa isang pari na nagngangalang Padre Diego Luis de San Vitores, S.J. Habang sila ay nasa Guam, nagbibinyag, nagmisyon, nagkaroon ng isang chismis. Tingnan mo noon. No? Simula noon, may chismis na. May chismis noon. At ang chismis, yung ginagamit daw nilang tubig pagbinyag ay lason. Yung chismis na yon ay galing sa isang Chino. Talaga yung mga Chinese, ano? Ako yata yun, ano? Ganon, no? Sabi,
yung tubig na pinanggagamit pambinyag ay lason dahil may mga ilang sanggol na chamorro ang namatay. Well, hindi naman yun maididikit doon sa pagbibinyag, no? Talaga lang, siguro nung panahon na yon, wala rin naman mga doktor, no? Kasi isa itong tribo, no? Pero tingnan mo nga naman ang chismis, no? Tingnan mong nagagawa ng chismis, nasisira ang isang buhay, no? Kaya yung mga chismosa dyan, no? Tigilan nyo na. Kasi meron kayong buhay na sinisira. At ang malungkot pa nito, namatay si San Pedro Calungsod at ang pare. No? Kaya naman, no, naging tingin kina San Pedro Calungsod at kay Padre San Vitores, banta sila laban sa mga chamorro. Kasi akala pinapatay nila no? Pag binuhusan ng tubig, namamatay. Akala banta. At dahil sa galit ng pinuno ng mga chamorro na si Matapang, no? Yun ang pangalan, binalak niyang patayin sila. Siguro, naisip ng pinuno, kaysa maubos kami, patayin na lang namin kayo. Kaya nang sisibati na ang pare, sinalag ni San Pedro Calungsod ang sibat. Pinortektahan niya ang pare at siya ang unang namatay. Mula noon, yung dugo ni San Pedro Calungsod at ni San Padre Vitores ay naging punla ng pananampalataya sa lugar na iyon. Kahit namatay sila, nabuhay naman ang pananampalataya. Hindi kamatayan ang naging wakas, kundi naging simula iyon ng pagdami ng nagpapabinyag. No? Siguro, naunawaan nila, no, mali pala yung chismis. Mali pala tayo. No? Hindi pala totoo yun. No? At yung sakripisyo na ginawa ni San Pedro Calungsod ang naging simula ng buhay, pananampalataya ng mga chamorro. At ito rin yung sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Yung sabi niyang, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ganon yung butil. Yung butil ng trigo, kailangan muna niyang mamatay, no? Para makapamunga ng marami. Sa madaling salita, ang isang kamatayan ay maaring magdulot ng buhay o ng isang bagong simula na tinatawag natin bilang sakripisyo. Di ba ganyan yung sakripisyo? Yung may mamamatay para merong mabuhay. Pero minsan hindi naman talaga literal na kailangan may mamatay. No? Kailangan lang may mag-alay, may magpakahirap, may magtiis. Ganyan ang sakripisyo para magkaroon ng bagong buhay. Meron ako nabasa sa jeep, no? Habang nagdadrive ako, nabasa ko sa likod ng jeep, katas ng Saudi. May nabasa na ba kayong ganon? No? Ano ibig sabihin nun? Ha? Ano no? Sino nagtrabaho sa abroad? Sino? Ako? Ano? Ano ibig sabihin ng katas ng Saudi na nakalagay sa jeep? Hello? O di yung may-ari ng jeep? Hindi ba? Ito naman to, tinatanong ko sino hindi mo na alam. Di syempre, yung may-ari ng jeep, di ba? Kasi pinatutungkulan yung jeep ay katas ng Saudi. No? Ano ibig sabihin ng katas ng Saudi? Ibig sabihin, pinaghirapan yun. Ibig sabihin, di ba? Nakapag-abroad na ba kayo? Di ba? Di ba? Ang hirap magtrabaho sa abroad. Kasi marami kang titiisin, pangungulila, ano pa? Biruin mo, mag-iipon ka. Bukod sa nagpapadala ka sa Pilipinas, biruin mo, iniipon mo para makabili ka ng jeep. Siguro iniisip nung may-ari ng jeep, no? Hindi ako habang panahon magtatrabaho sa Saudi. Uuwi ako sa Pilipinas. At yung may ipon ko,
ibibili ng jeep. Di ba ang ganda nun? Di ba sakripisyo yon? Yung katas ng Saudi. Ibig sabihin yung pinaghirapan niya lahat sa Saudi. Yung mahabang panahon niyang pinaghirapan, pinagtiisan para makabili ng isang jeep. O di ba? Nagtiis siya, meron siyang nauwi. Merong jeep. Yung kasabihan natin, ano yung kasabihan na pagsusunog ng kilay? Alam niyo ba yon? Pagsusunog, hindi pagsusulat ng kilay. No? Siba sa atin, sinusulat yung iba yon. Iba yung pagsusulat ng kilay. Yung pagsusunog ng kilay, anong ibig sabihin nun? Yung mag-aaral kang mabuti. Kaya merong diploma, kaya merong kang titulo kasi nagsunog ka ng kilay. No? Ang hirap mag-aral. Sobra. No? At para maging titulado ka, kailangan maraming pagtitiis, maraming pagpupuyat, maraming sakripisyo. Yung minsan nga, no, sobrang sakripisyo, kaysa ipambili mo ng pagkain, ipapaserox mo na lang, di ba? O kailangan, wala kang pambiling libro, Xerox na lang. O kaya, yung wala kang baon, maglalakad ka na lang. No? Talagang ganun eh. Pero, yung sakripisyo na yan, may bunga. Sa huli, meron kang bagong buhay. Yung dati, ang hirap-hirap mo, ngayon, titulado. Di ba? At ano pa yung salita? Yung kasabihan nating dugo at pawis. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Ibig sabihin, pinaghirapan, pinagsumikapan, nagsakripisyo. Iyan yung paanyaya sa atin ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Kaya mahalagang ipinagdiriwang at inaalala natin si San Pedro Calungsod dahil siya'y nagsakripisyo. Siya'y nag-alay ng buhay para magkaroon ng bagong buhay. Hindi man siya, kundi ang ibang tao. Pero sa totoo lang, yung pag-aalay ng buhay ni San Pedro Calungsod, siya rin nagkaroon ng bagong buhay. Yung siya namatay, ngayon, inaalala natin siya bilang santo, bilang martir. Yung dating simpleng tao, ngayon, siya'y inaalala bilang santo. Kaya ang panyaya sa atin, maalala natin yung ating mga mahal sa buhay na nagsasakripisyo. Yung mga nanay na nagsasakripisyo, yung mga anak na nagsasakripisyo, yung mga breadwinner na nagsasakripisyo, pasalamatan. Ipagdiwang nyo sila. Matuwa kayo, maligayahan at magpasalamat. Dahil kundi sa kanilang pagsasakripisyo, wala tayong buhay. Ito ang naibigay ni San Pedro Calungsod sa atin. Isang ehemplo ng kabanalan sa pamamagitan ng sakripisyo. Amen? Amen.